Una sa lahat, masdan ang isang sakay sa nakakalulang roller coaster na yan. Hindi pala nakalak ang kanyang inuupuan. Saktong pabulusok na pababa ang roller coaster. Kitang tumayo ang lalaki. Ang kanyang sinapit, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. PNP, hindi raw uurungan ang kontrademandang itasampa sa kanila ni VP Sara Duterte. Malinaw raw sa video kung sino ang totoong nagkamali. Hearing ng Kamara tungkol sa confidential funds pinospone para wala ng excuse si VP Sara sa sabina ng NBI. Barangay Kagawad, tinambangan sa Bilyaba, Leyte, pero ang gunman na notorious na raw sa pagpatay na bigo sa balak. Pinakamatinding snow sa nakalipas na 5 dekada naranasan sa South Korea. Nagdulot pa yan ng aksidente. Habang ang kambal na panda, enjoy na enjoy. Ang pa-contest sa mga kamukha raw ni BTS Jungkook. At sa showbiz, ilang artistang kalahok sa Metro Manila Film Festival may kinikwento tungkol sa kanilang pelikula. Yan ang kuha ng CCTV sa Tigbawan, Iloilo. May kargang bakal ang kolong-kolong nang biglang sumulpot ang umaharurot na motorsiklo. Tumama sa bakal ang rider at saka tumilapon sa kalsada. Dead on arrival siya sa ospital. Hinuli naman ang driver. Nagparaya na ang Kamara at pinagpaliban ng hearing bukas tungkol sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Yan ay para wala na raw dahilan na hindi siputin ng bise ang sabina ng NBI bukas ng umaga. Nasa frontline ng balitang yan, Elaine Pulencio. Bukas sana ang susunod na hearing ng Kamara tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero babangga ito sa pagpapatawag ng NBI sa bise. I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives. Mas uunahin daw ni VP Sara na samahan ng kanyang mga staff na dadalo sa pagdinig. Kaya naman pinospone ng komite ng Kamara ang hearing bukas. Na para ang nangyari, kami pa ang nagiging dahilan para o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. At least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. Pinasapi na ng NBI si VP Sara dahil umano sa plenano niyang pagpapapatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag itinumba siya. Maituturing umano itong grave threat at paglabag sa anti-terrorism law. Yan ang kailangang ipaliwanag bukas ng bise sa NBI. Sa tingin ko naman na tutugon si ating Vice President Sara doon sa aming supina at kami nakahanda naman. May panel of investigators ako, puro lawyer, para harapin at pakinggan yung panig ni Vice President Sara. Sinagot din ng mga kongresista ang kumakalat na mensahe raw ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumalat ang impormasyong ito mula sa programa ng broadcaster na si Anthony Taberna. Sa isang text message, sinabi raw ni PBBM na hindi importante si VP Sara. Maililihis lang daw ng impeachment ang tunay na trabaho ng gobyerno na para sa mga Pilipino. Ayon sa ilang kongresista, wala silang natanggap na ganitong mensahe mula sa Pangulo. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, no? Ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment. Ito naman ang sagot ng bise sa nilulutong impeachment laban sa kanya. They can try and then let's see, diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos.
Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hindi raw uurungan ng PNP ang kontrademandang isasampa sa kanila ni VP Sara Duterte. Malinaw raw sa video kung sino ang totoong nagkamali. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Huwag ka na bumida! Huwag ka na bumida, Ang komosyong yan noong Sabado sa paglipat sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, humantong sa dimandahan. Si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na itinulak at itinaboy sa video, nagsampa ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte at ilan pang tauhan ng OVP. Ang resback dyan ng bise, kontrademanda laban sa mga pulis. We are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hindi naman daw uurungan ng Philippine National Police ang reklamong isasampa ni VP Sara, lalo't malinaw naman daw kung sino ang mali. Kitang-kita naman sa mga video na sila mismo ang may gawa. So, ang pagtulak na yun, that is direct assault. That is preventing and body contact yun sa isang pulis na nagtatrabaho lamang. That cannot be forgiven. We cannot let it pass. Dagdag pa ng PNP, kung tutuusin nga raw, marami pa silang nakikitang posibleng isampang reklamo laban sa kampo ng bise. Pero hahayaan na nila ito sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Sa gitna ng banggaan ni na VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos, lumutang din ang usapin ng kudeta. Lalo nung hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suporta ng militar kay PBBM. Tinabla na yan ng mga aktibong sundalo at maging ng mga retiradong opisyal ng AFP at PNP. It's uncalled for, it's harmful, it's dangerous yan. Because basically it will undermine yung ating democratic process. They're more professional. In fact, ang trust rating ng Armed Forces napakataas no? So, hindi sila sabihin na natin na masweswe nitong partisan activity na nangyayari ngayon kasi professional sila. Ayon pa kay retired Colonel Ariel Quirubin, baka naman madaan pa sa usapan ang bangayan ng mga Duterte at Marcos. Pero nang tanungin si VP Sara kung may chance pa ba sila ni PBBM, ang sabi niya, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa Leyte naman, nabigo ang planong pagpatay sa isang barangay Kagawad. Pinagbabaril siya pero nakaligtas at nahuli pa ang suspect. Nasa Frontline na balitang yan, Gary De Leon. Kinordonan ng mga pulis ang bahagi ng kalsada sa barangay Cognocot sa Bilyaba, Leyte nitong Lunes. Diyan pinagbabaril ng isang lalaki ang kagawad ng barangay. Tinamaan sa pisngi ang biktimang si Junamel de los Santos. Isinugod siya sa ospital at himalang nakaligtas. Kinabukasan, nagsagawa ng follow-up operations ang mga pulis. Nahuli ang suspect na si alias Abal. Nakuha sa kanya isang baril, granada at 3 sachet ng shabu. Miyembro umano si Abal ng grupong Gun for Hire. Hindi na rin ito ang unang beses na may binaril ang suspect. Last May 2024, may nabaril na din po yan doon sa barangay. Sa kabila niyan, lumalabas sa investigasyon na personal na galit ni Alba ang motibo sa pamamaril. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Gunting ang pinansaksak ng isang lalaki sa nakaalitan niyang siklista sa Tondo, Manila. Nasa Frontline na balita yan si Ian Suyu. Nagkasalubong ang lalaking nagtutulak ng kariton at lalaking sakay ng bisikleta sa Tondo, Maynila nang bigla silang magpambuno hanggang sa sinaksak ng gunting ng lalaking nakakariton ang lalaking nakabisikleta. Normal lang na umalis ang lalaki, dala ang kanyang kariton matapos ang pananaksak na parang walang nangyari. Lumalabas sa investigasyon na matagal nang may alitan ang dalawa. Sumigaw yung victim natin dun sa suspect na tumabi ka dyan, baka masagasaan kita. Ngayon dahil sa meron na silang matagal na alitan, inundayan ng saksak ng suspect natin yung biktima natin sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima matapos magtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Makalipas ang 2 oras mula nang mangyari ang krimen,
Nahuli ang suspect sa Morga Street. Nabawi sa kanya ang gunting na ginamit niya sa pananaksak. Kinilala ang suspect na si alias Kaloy, 46 anyos. Inamin niya ang pananaksak pero itinanggi niya na matagal na silang may alitan ng biktima. Oo, inabangan niya po ako. Yun, sabi niya pong, ngayon tayo. Ayun, siyempre, ako na po ang pakay po nun. Hindi ko po kilala po yun, sir. Wala kayong alitan dati? Wala po, yung nagkataon lang po yung nagpanalubong po kami. Yung pong araw din po yun. Mahaharap ang suspect sa reklamong frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa kulungan uuwi ang balikbansang scammer ng bilyon-bilyong pisong investment. Sa tindi ng umunoy pambubudol niya, meron daw mga biktimang nagkasakit sa kakaisip at meron pang namatay. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Hindi pa nakabababa ng eroplano, sinalubong agad ng mga pulis ang lalaking pasaherong ito sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Ipinadeport si alias Pantollana mula Bali, Indonesia matapos maharang sa isang airport doon noong November 9. Sinasabing utak siya ng bilyon-bilyong pisong investment scam. Katunayan, may 15 warrant of arrest dito sa Pilipinas laban kay alias Pantollana para ito sa mga kasong estafa at syndicated estafa. Able to convince people to invest their hard-earned money in various businesses na sabi high yields, high returns. Sa grupo pa lang ng biktimang si Aida, hindi niya tunay na pangalan. Umabot daw sa mahigit 300 milyong piso ang natangay sa kanila ni Pantollana, isa sa mga modus ng suspect. Mag-iimbita ng mga artista at politiko sa mga inoorganisa niyang event. Panghatak niya ito sa mga nililigawan niyang mag-invest sa kanilang negosyo. Even yung mga talagang mayayaman na hindi na kailangan ng pera, andito rin po bisita po nila. Kaya po kami nainganyo talaga. Kaya po kami nagtiwala. Sa una raw ay may natanggap pa silang tubo mula sa kanilang investment. Pero ang pangako sa kanilang mabilis na balik ng pera, mabilis ding naglaho. Ang dami ho dito nagkasakit, ang daming nasirang pamilya, yung iba nga ho, namatay na eh. Matipid naman ang pahayag ng suspect. Gusto ko sana kaso ayaw nila, wag na lang. Muli namang nagbabala ang CIDG sa publiko na kilatising mabuti ang mga pagpapasukan ng pinaghirapang pera. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Nagbabadyang dumoble ang flag down rate sa mga taxi sa NAIA. Higit doble rin ang posibleng dagdag sa patak ng metro. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Dumarami ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, lalo ngayong mag-holiday season. Pero teka, may panibagong dagdag gastos ang mga pasahero. Nagbabadya kasing itaas ang flag down rate ng mga airport taxi. Ayon sa airport taxi operators, nalulugi na ang mga driver dahil 2008 pa ang huli nilang taas singil. Ilang beses na tayo nagkaroon ng ng gasoline. Hanggang ngayon wala namang increase up to then. Kaya naghain sila ng petisyon sa LTFRB na itaas sa 150 pesos ang kanilang flag down rate. Doble yan mula sa kasalukuyang 75 pesos. Habang ang 4 pesos na patak ng metro kada 300 meters at 2 minuto sa traffic, gusto nilang maging 10 pesos na. Ang bawat isa nitong airport metered taxi nakakagawa ng 3 biyahe sa isang buong maghapon. Malayong malayo sa 20 na nagagawa ng isang regular taxi dahil hindi sila pwedeng basta-basta kumuha ng pasahero kung saan-saan, kundi dito lang sa NAIA. Una nang nagtaas sa 50 pesos flag down rate ang regular taxi ngayong linggo. Isinusulong yang itaas pa sa 60 pesos. Ayon sa LTFRB, pagdedesisyon na nila ang mga petisyon sa susunod na taon. Dadaan muna ito sa NEDA at public hearing kasama ang mga consumer group para masigurong kakayanin ng publiko ang mga rate hike. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Pasay City, isang vintage bomba ang nadiskubre sa gitna ng road widening operation. Nahukay ang bomba malapit sa NAIA Terminal 2. Halos 5 talampakan ang haba nito na pininiwala ang gawa sa Amerika. Posibleng ginamit daw ito noong World War II. Susunod na naturang bomba ng Explosives Ordnance Disposal Unit ng PNP para sa proper disposal nito. Susunod, batang babae, pinatay at posibleng ginahasa pa sa North Cotabato. Lalaking nakasakay sa roller coaster napatayo habang nasa ere dahil hindi pala nakalak ang kanyang lap bar. At tambalang Marites at Ramon nagpakilig sa Batang Quiapo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan ng lalaking sakay na nakakalulang roller coaster sa Arizona sa Amerika. Kitang tumayo siya sa kanyang upuan habang nasa ere. Pero saktong pabulusok na pababa ang kanyang ride. Hindi na nakita sa viral video pero tumalon daw ang lalaki sa emergency exit ng roller coaster. Hindi raw kasi nakalak ang kanyang seatbelt kaya umalis na lamang siya. Nakaligtas naman ang lalaki. No comment ang pamunuan ng amusement park. Pinatay sa sakal at saksak ang isang grade 3 student sa Makilala, North Cotabato. Ang biktima hinihinalang ginahasa pa. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Nakabulagta at naaagnas na ang labi ng isang batang babae nang datnan sa masukal na bahagi ng barangay New Israel sa bayan ng Makilala, North Cotabato gabi noong Martes. Ang bangkay na yan, ang 3 araw nang nawawalang grade 3 student na si Lady Jazzy Maribaw, 9 na taong gulang. Kwento ng magulang ni Lady, umaga pa noong Sabado nang huli nilang makita ang anak na kumakain sa kanilang bahay. Dahil abala ang parehong magulang, hindi na nila namalayang umalis ang bata o kung may tumangay ba sa kanya. Hanggang sa sila rin mismo ang nakakita sa bangkay ni Lady dahil sa masangsang na amoy mula sa kabilang baryo. Nakaingon pagani ko. Sinabi ko pa sa sarili ko, baka amoy ng palaka o daga. Paglapit ko, lumipad ang maraming langaw. Nagko. Base sa investigasyon, nasawi ang biktima matapos sakalin at pagsasaksakin ng matulis na bagay. Cause of death niya is nagkaroon siya ng traumatic brain injury. Ang masakla pa, may indikasyong ginahasa pa ang biktima. May nakuha ring damit ng lalaki sa crime scene na posibleng pagmamay-ari ng suspect. May 3 persons of interest na ang otoridad. Dito sa liblib na lugar ng barangay New Israel natagpuan ang bangkay ng 9 anyos na dalagita matapos ang karumaldumal na krimen. Sabi na nakadiskubring residente, tinabunan pa umano ng mga dahon ang bangkay para hindi ito mapansin. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya. Mugid na ang gipangayo sir nga mapadali unta mapadakop nga matagag hustisya gyud ang ako nahitabo sa akong apo sir. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Maging ang ate ni Mary Jane Veloso nakaranas din daw ng pang-aabuso sa Saudi Arabia. Kinento niya yan sa News 5. Nasa Frontline na balitang yan, Riniel Pawid exclusive. Naghahanda na ng kanyang mga gamit ang OFW sa Saudi Arabia na si Marie nang makausap ng News 5 sa pamamagitan ng video call. Siya ang ate ni Mary Jane Veloso, ang Pinay-convict na nasentensya ng kamatayan sa Indonesia dahil sa illegal na droga. Pero sa pagkakataong ito, si Marie mismo ang may kinahaharap na kalbaryo. Ikinwento niya sa News 5 ang dinanas niyang bangungot sa kamay ng lalaking employer sa Saudi Arabia sa loob ng 2 taon. 2 beses lang po niya akong inakap ng patalikod, sabay hawak po sa 2 hinaharap ko. Lagi niya po akong pinapakitaan ng mga malalaswang video po sa cellphone po niya. Naidulog na niya ang kanyang sitwasyon sa Department of Migrant Workers. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, minadali na nila ang pagproseso sa pagpapauwi kay Marie. Sabi namin before Christmas pero sooner than we expected, within this week makakauwi na yung kapatid ni Mary Jane. Posibleng makabalik ng Pilipinas ang ate ni Mary Jane sa Sabado ng madaling araw. Noong isang araw naman, nakausap din ng mga magulang niyang sina Nanay Celia at Tatay Cesar si Mary Jane. Talagang ito na po siguro ang pinakamasayang Pasko po sa amin sa nakaraang 14 na taon na hindi kami magkakasama. Ito na po siguro ang pinakamasaya sa buhay ko. Sana po pagdating niya po dito sa Pilipinas, bigyan na po kaagad ng clemency at makauwi na po sa aming bahay. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, tuloy-tuloy ang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia para sa maayos na turnover kay Mary Jane. Inaasahang 1 linggo bago magpasko ay balik Pilipinas na si Mary Jane Veloso. Pero tanging hiling niya sa kanyang mga magulang, patawarin na ang 2 recruiter na nagpain sa kanya sa kapahamakan
upang makapagsimula na sila ng kani-kanilang bagong buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nasa kusudian ng Kamara ang dating customs fixer na si Mark Taguba na dawit sa 6.4 billion pesos na shabu shipment noong 2017. Pinuputakte raw kasi si Taguba ng mga death threats. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakilala ng publiko si dating Bureau of Customs fixer Mark Taguba sa pagsalang niya sa Senate hearing noong 2017. Kaugnay yan ng pagkakadawit niya sa 6.4 billion pesos na kargamento ng shabu. Makalipas ang ilang taon, ganito na si Taguba ngayon. Emosyonal siyang humarap sa House Quad Committee higit 1 linggo lang mula nang masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong kaugnay ng illegal na shipment. Dito niya iginiit na inosente siya. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Ang hirap mo. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. Ang TARA system na tinukoy ni Taguba, ang sistema ng panunuhol sa BOC. Kada container na ipupuslit, may kapalit na bayad pampadulas sa mga opisina para hindi nasilipin ang laman nito. Ayon kay Taguba, kaya niya magpalusot noon ng 100 container kada linggo. Katumbas niyan ang nasa 17 milyong pisong suhol. Nababahala ang mga mambabatas na nalulugi ang pamahalaan dahil dito. Deprives the government the opportunity to assess correctly the shipment or importation. I believe it is high time we revisit the charter of the Bureau of Customs. Dismayado si Taguba dahil iilan lang silang nadiin sa kaso. So, ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya pero matatanggal yung mga matataas na tao tulad nila Commissioner Fildon at kami may iwan. Ang masaklap niyan, may banta pa raw sa kanyang buhay. Para sa kanyang kaligtasan, minabuti ng mga mambabatas na sa kamera muna siya i-detain hanggang matapos ang pagdinig o hanggang mawala ang kanyang death threat. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagpakilig sa hit series na Batang Quiapo ang tambalang Marites at Ramon. Ang trending nilang eksena, panoorin sa report ni MJ Marfori. Harapin mo yung punas muna ng sugat sa labi hanggang sa nagkatitigan na. At ito na nga ang exciting part. Nag-kiss ang Mamon, aka Marites at Ramon, sa hit serye na FPJ's Batang Quiapo. Nakatopless pa si Ramon, played by Christopher De Leon, dahil sa kanyang sugat. Habang si Marites, na role ni Cherry Pie Picache, mukhang in love na nga. Bakit ganun? Hindi ako nakaramdam ng galit ngayon dahil nakita kong mabuti siya. Pero ako pa rin yung sinisisi. Bago yan, mukhang nagkakamabutihan na talaga sila. Napa-overshare pa nga si Marites kay Ramon ng kanyang problema nung nasa simbahan sila. Pero as a superhero, ang peg ni Ramon. I will always be here for you. Nandito lang ako. Hay, kailan kaya? Tabi! Ganun ba? Sa gitna ng kilig moments, lalo namang tumindi ang gulo sa pamilya, di magiba. Halos magkapatayan na ang magkakapatid na sina David at Santino. Santino! Santino! Ito namang si Rigor, nakisali pa. Diyos ko po! Saan mo labas? Rigor! Ano ka ba? Rigor! Rigor! Tama na! Tama na! Ano ba? So
Subaybayan ang mas matitinding eksena sa Batang Quiapo, alas 8 ng gabi dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Pinakamatinding snowfall sa South Korea, parusa sa ilan habang biyaya naman sa iba. At silipin ang pa-contest sa mga kahawig daw ni BTS Jungkook. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa Hag na Bohol kung saan sapul sa video ang umahurot na van hanggang sa sumulpok ito sa isang establishment. Patay ang driver habang sugatan ng 5 pang sakay. Nawalan daw ng kontrol ang driver dahil sa madulas na kalsada. Naranasan ng South Korea ang pinakamatinding snow sa nakalipas na 5 dekada. Sa tindi niyan, 5 po ang namatay. Na itong Frontline News Abroad. Namumuti ang buong South Korea. Winter season na kasi roon. Nagsimula ng bumagsak ang snow sa bansa. At dahil feel na yan, pasok na naman sa music charts ang Christmas song na First Snow ng legendary K-pop group na EXO. Pero ang matindi, kahit first snow pa lang, hindi biro ang dami ng bumagsak na nyebe. Sa monitoring ng Korea Meteorological Administration, higit 1 talampakang taas ang bumuhos na snow. Record-breaking yan sa nakalipas na higit 5 dekada. Sa tindi, 5 ang namatay. Kanselado rin ang mahigit 200 flight. Halos 100 ferry ang hindi rin nakabiyahe dahil sa lakas ng hangin. Nawalan din ng kuryente ang ilang lugar kabilang ang syudad ng Gwangju. Nauwi rin sa karambola ang 53 sasakyan dahil sa kapal ng snow ng kalsada. 11 ang sugatan dyan. At dahil sa sobrang lamig, pati mga alagang baka nangangatog na rin. Sa kabila niyan, laruan ang snow para sa Twin Panda na first time makaranas ng winter. Kaya ayan, sulit nila at talaga namang enjoy na enjoy. Patong-patong na layer ng damit ang naging panangga sa lamig ng mga Korean. Kaya pati mga street food nila may kumukulong sabaw para makatulong sa lamig ng panahon. Sa ngayon, nag-abiso na ang kanilang pamahalaan na magkansela ng klase kung kinakailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Pareho magkakaroon ng kani-kanilang proyekto dito sa TV5 ang magkasintang Julia Barreto at Gerald Anderson. Pero sa ngayon, sa MMFF muna nakafocus si Julia. Nasa frontline na balitang yan, MJ Marfori. Relationship goals sina Julia Barreto at Gerald Anderson. May love life na, abay, umaarangkada pang kani-kanilang mga career. Si Julia, inaabangan sa Metro Manila Film Festival entry na Hold Me Close. Makakatambal niya si Carlo Aquino, set in Japan ang pelikula, at kakaiba ito dahil may special power ang karakter ni Julia bilang si Linlin. May special akong abilidad. Nasa-sense ko kung magdadala ng sakit o saya ang isang tao sa buhay ko. Bukod sa MMFF, meron ding upcoming project si Julia dito sa TV5. Ang una ay ang kanyang pagsawak sa solo hosting sa nagbabalik iconic kapatid show na Artista Academy. Bibida rin si Julia sa TV5's biggest primetime offering na Hello Heaven. Kung tungkol saan ang serye, yan ang aabangan natin next year. How are you preparing for hosting? Prayers. Yeah. It's gonna be a first time, but it's also been something that I've been wanting to do and try. So this is a good opportunity to do that. And hopefully magustuhan nyo.
Gaya ni Julia, busy rin sa kanyang career ang nobyo na si Gerald Anderson. Recently lang nang ma-promote si Gerald bilang auxiliary captain ng Philippine Coast Guard. At syempre, very proud dyan si Julia na present pa sa ceremony. Eto pa, mapapanood na rin si Gerald next year dito sa TV5 para sa action drama na Nobody. Sa kabila ng busy schedule, ang sekreto raw ni na Julia at Gerald sa kanilang strong relationship ay... We always find time naman. We always find time. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Abangan, kilalanin ang nagwagi sa contest sa mga lookalike ni Jungkook. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Imbitado kanina dito sa Kapatid Network ang dalawang kasama sa MMFF entry na uninvited. Kasama riyan si Ron Angeles na aminadong kinabahang maka-eksena si Nadine Lustre. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Mula sa Metro Manila Film Festival entry na uninvited. Bumisita rito sa TV5 ang mga hunk at nagagwapuhang cast na sina Ron Angeles at RK Bagatching. Chika ni Ron, thankful siya sa pagiging breakthrough actor at lucky guy ng showbiz ngayong taon. Sabi nga namin sa showbiz, hindi mo alam kung kailan yung time for you eh. So talagang hindi pwedeng nag-iintay ka lang. Siyempre kailangan lagi mo ding nire-ready yung sarili mo. Bago sumikat sa mga palabas, nakilala na rin si Ron noon bilang isang online influencer. Bumida rin siya sa boys love series na Ben X Jim at Pamilya Sagrado. Kasama rin siya sa horror film na Malyari. At this time, karelasyon niya lang naman sa uninvited ang Gawad Urian Best Actress na si Nadine Lustre. Kami ni Nadine nung first day namin, sinabi ko rin sa kanya na kinakabahan talaga ako. Kailan mo sinampan ni Nadine sa mga eksena? Ano ba nangyari? Hindi naman. Si RK naman, kay aga mulak raw kinilig. Meron kaming eksena na dalawa lang kami. Inamin ko talaga kasi lakas ng kabog ng puso ko. And then sinabi ko sa kanya, Kuya Aga, kinakabahan ako. Sabi niya, okay lang yan, kabahan tayo ng sabay. Sabi niya, we'll figure this out. Oo, sabi ko, sige po. Grabe yun. Ano naman ang feeling na makatrabaho nag-iisang star for all seasons na si Vilma Santos sa Uninvited? Tama kayo, parang swerte to have those kind of opportunities. And syempre, kailangan hindi mo siya palambasin. Abangan sa MMFF sina RK at Ron sa Uninvited na tungkol sa dark secret ng isang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, may pa-contest sa Amerika na naghanap ng kamukha ni BTS Jungkook. Dumayo ang mga kahawig daw ni Jungkook sa isang park sa Chicago. Ginaya nilang hairstyle, ang bihis at pati ang piercing ng superstar. Sa huli, isang lalaking 20 years old ang pinakakamukha raw ni Jungkook. Binigyan siya ng certificate at bote ng soju bilang premyo. Yun na yun? Wala, nakakabiti naman. Okay. Sana magaling siya magluto. Jungkook eh. Anyway, mga kapatid, 27 days na lang po at Pasko na. Yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balta at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mian Los Baños, ako po si Ed Lingaw. Magandang gabi.